Sabi si Attorney Avisado was from Davao daw. Ha? Ano naman ngayon? Baka raw connected kay Migs Nograles. Ayun na nga, Migs, i-explain mo sa amin. Bakit land ownership ang naging problema kung bakit hindi tayo maka-attract ng foreign direct investments? Ayun. True. Ayan, tama. Philippine, di ba yung sinasabi ko nga sa inyo, di ba yung mga magsasaka ngayon na binigyan na sila ng lupa? Di ba ilang years yung palugit bago nila pa 10 so years. After 10 years, kanino nila ibibenta yan kung matupad itong nabenta nila sa foreign na yan. Nagigets ninyo, the land will not be productively used. Kasi pwede ang gawin mo, bumili ka ng maraming lupa. Ako foreigner? Bakit ako mag-i-invest din sa Pilipinas? Bakit ko i-develop yung land? Kasi wala namang requirement sa kanila na kailangan nilang i-develop ang land, di ba? In order for them to buy land. Wala kang ganon, may restriction bang ganon? Meron ba? Kahit nga sa Pilipino, wala, di ba? Wala namang requirement sa'yo na i-develop mo yung land pag bibili ka ng lupa. Walang requirement. Kaya nga yun yung ginawang, kaya nga sa Vietnam, yung socialist country, like Vietnam and China, hindi sila pwede ng private ownership of land. Kasi nga, kailangan yung land should be used productively. So yung state, papalis sa'yo yan, kung yung lease mo, meron kang plano. Nagigets nyo ba? Hindi nyo po pwedeng magli-lease ka lang at nakatiwangwang dyan yung lupa. Pero, so, yun yung, Joey, natatakot ako sa magiging apo mo. nakatakot talaga. Laki-laki para ng pamilya ko, buwisit. Kaya ngayon pa nga lang, di ba yung mga magsasaka, ayaw na nilang magsaka, may hintay na lang nilang matapos yung nila, tapos ibibenta sa developer. True. Lord Almighty, ano ba itong kinakarma niyo? Ano ba ginawa namin sa aming nakaraan? Nakaiyak. Ako pangina sa totoo lang. Kasi hindi tayo makakaranas nito ngayon eh. Tayo, mag-i-enjoy tayo, ay, ang daming bumiling foreigner ng land. So, tataas yung GDP mo. Paano kung hindi? Wala namang requirement na i-develop nila yan. And then, so, meron kang vast foreign-owned land na undeveloped. Tapos, kung yung land pa na yan, is paano kung merong natural, merong minerals. Ay, hindi na yan sa'yo. Correct. Yeah, it's going to promote rape of our natural resources. Sa totoo lang. Sabi ni Michael Villamor, if this is such a bad idea, Michael Villamor. Anong oras yung comment niya? 10:55 p.m. How can you explain other countries like the US, Australia, and UK allowing foreign ownership? Edi explain mo. Bakit ko i-explain yung kanila? Sinasabi ko lang, in the context of the Philippines, it's a bad idea. Is the United States, Australia, and United Kingdom in the same level of development as a country? Michael? Is US and the Philippines, Australia, the Philippines, UK, the Philippines, the same bananas? You cannot compare, Michael, apples and oranges. A comparative analysis require that what you are comparing are comparable. Nahihirapan nga silang i-populate yung ibang states doon, like yung Alaska di ba? Nahihirapan nga sila doon na i-populate yung ibang mga lugar nila doon, Diyos me. Siyempre, alaw nila talaga mag-own yung foreigner ng land doon because that would be an intention to stay there, di ba? So, encourage pa nila yun. Actually, pati Japan, kasi nga they are encouraging, kasi nga ito may mga demographic problems, no? Yeah. Japan, sobrang baba ng kanilang birth rate.
Oo. So, ano nila, yung they are an aging economy din, 'di ba? An aging population. Saka, eto, Michael ha, when did they allow foreign ownership of land? Kasi ang problema kasi sa mga ganitong tanong, Joey, no? Ito yung tinatawag na comparative chronology. Okay? Now, you cannot compare two situations occupying different chronological time. Halimbawa, ikaw, 40, halimbawa, ilan taon ka na ba, Joey? Pareho tayong edad, di ba? 40. 40 years old, Joey. Pwede ba kitang i-compare sa 19-year-old na babae? Well, siguro alin doon. Hindi. Sabihin natin na, do you get what I mean? Yeah. You compare 19-year-old and 19-year-old and see how they are, no? So, I cannot, halimbawa yung level of success. Can you compare a 19-year-old to a 40-year-old or level of maturity? You can, it's incomparable kasi nga the point of comparison is that the things that you are comparing should at first and foremost the same. You know, they have dimensions na comparable. Otherwise, magkakaroon ka ng problem kasi magiging bias yung comparison mo. Nagigets mo? So itong US and Australia and UK, okay, now they allow it. Ang tanong ko sa iyo, when did they start allowing it? Always, forever? Please compare economic stages. When did the US, Australia allowed it? Ano daw, please don't compare ages. Please compare economic stages. When did the US, Australia allowed it? O, yun nga ang tanong ko. Ano bang tinatanong ko? Ang weird, Joey, no? Ano ba, hindi? Listening ko ba? Okay, so, ano lang, no? Let us talk about yung sa Alaska. Kasi yung sa Alaska, ibang-iba yung demographics ng it's one of the states in the US. Magkaibang-iba yung sitwasyon niya dito sa Pilipinas at saka doon. Of course, the comparison is very, very different. But can't you see yung difference ng predicament ng mga bansa na yun kaysa sa bansa natin? Doon, they beg people to populate their homeland. Of course, it is reasonable na ibenta yung mga lupa doon. 'Di ba? Sa Pilipinas mo meron magdaang ganung problema na mahirap kasi tumira diyan kasi napakalamig or whatsoever. 'Di ba? I need to Google syempre, but now it allowed. Hindi, Michael, ito ang tanong ko sa iyo, Michael. Why do you think it is prudent to compare the situation of those countries that you mentioned to the Philippines? Oh, why are you comparing the situation? Why are you comparing the situation of US and the Philippines? Comparable ba yung countries na yan? What are the parallelism that you see sa US, Australia, UK, and Philippines? Sige nga, Michael. Do we share the same history? Do we share the same archipelago? Do we share the same economic structure? Do we share the same leadership history? Sige nga, Michael, yun na lang yung sagutin mo. Why do you think it is prudent to compare those countries with Philippines? So, ibig mo sabihin, Michael, sabi niya, okay sa kanila ngayon. Yeah, okay sa kanila ngayon because maybe of their level of economic development. Like ganito, Michael, no? I'm gonna give you an analogy. Ito na, Michael, dito na ako mabubisit sa'yo. Sasabihin mo, I am not comparing. Yun yung question mo kanina. Nagko-compare ka. Ngayon, nagsisinungaling ka na. Sasabihin mo, you are not comparing. Anong benefits? Michael, ang tanong mo kanina is, kung bad idea ang foreign ownership of land sa Pilipinas, how can we explain daw Australia, UK, and anong isa? US? That's comparing. That's comparison. So, anong pakialam namin sa issue ng US, UK, and Australia about foreign ownership of land? Unang-una, mahal ang land sa UK, US, and Australia. So, even if foreigners would buy land there, hindi maapektuhan yung presyo ng real estate because it's super expensive. So, compare mo yung presyo ng lupa sa Pilipinas. Kahit tumaas yung presyo ng Pilipinas, at a certain level, it will not reach the same price of land in Australia or UK and US. Ewan ko ba dito kay
Ikaw, Michael, ano ka ba? Okay ba sa'yo ng foreign ownership of land sa Pilipinas? Ngayon, bakit sa'yo okay? Kasi ang pinipresenta nila dito, yan daw ang solusyon para mag-attract tayo ng foreign direct investments. But the problem is, hindi yan. Yan ba ang problema? Labo. Ayan o, Toffee. I-ano mo si Toffee. Maganda yung kanyang sagot. Toffee. Yeah, that's a really good ano. Yung competitiveness ng kanilang mga locals is up there, 'di ba? Actually, sa Amerika, kasi 'di ba, ano ang tawag dito, 'di ba yung mga development, yung mga suburb developments doon. 'Di ba, yung mga locals naman nila na mahihirap, hindi naman afford bumili ng mga ano doon eh. Eh kaso nakapag-develop sila ng maraming ano, suburbs, maraming mga ano. They try to open it to some rich foreigners. O para merong ano, may market sila. Could be that. Ang dami kasing factors eh, ang dami-daming factors eh. Ang hindi ko gets, ano yung why do we have to look at the parallelism of these countries to the Philippines? Establish muna natin yun, na comparable yung mga bansa na yun sa Pilipinas. Hindi ba dapat ganun yung conversation, Michael, di ba? Si Villamor, Michael Villamor. Ayun. Hindi, ang hirap kausap ng mga ganyan. Parang ang hinang mag-pick up. Ganda explanation ni Tofi. Thank you. Yeah, tapos yung mga sobrang yabang. Parang, dude. Ayun. Sabi, ito na naman si Michael Villamor. Are you sure mas mahal ang Forbes Park lot compared to Beverly Hills? Pero Pilipino yung may-ari na nasa Forbes Parks, Michael. Ano sabi niya? Are you sure mas mahal ang Forbes Park lot compared to... Sino ba nagsabing mas mahal? Hindi ko alam sa kanya. Ha? Sino kausap ni Michael? Meron ba nagsabing ganyan? Sino kausap mo, Michael? Baka meron nagsabi sa comment section. Ang point, Michael, kahit let's say 1 trillion ang bahay sa Forbes Park, Pilipino yung bumili, Pilipino yung may-ari. On paper, the foreigner cannot own it. Mas mahal talaga ang Beverly Hills kaysa sa Forbes Park. Hindi, mas mahal daw yung sa Forbes Park eh. Kasi yung Forbes Park daw ang mas mahal kaysa sa Beverly Hills. Ha? Ewan ko dito. Saan? Ano ba? Dude! Ayun. We will fact check. Sabi habang chine-check mo yan, sabi ni Sir Noel Lapus, there should be provisions to protect our mines and minerals, which is beyond the acquisition of land itself. This proposal makes the whole country vulnerable to exploitation. Hindi, ayun na nga eh. Kasi nga, ano bang unahin ng mga ano dyan, foreigners? Yung mga lupa ng may mga minahan. Pwede ba nilang bilhin yan? Pwedeng sorry? Pwede ba nilang bilhin yan? Ng foreigners? Yung mga lupa ng minahan na may mga minerals. Kasi lupa lang naman ang... Pwede ba yun? Yung mga miners, hindi naman nila binibili yung... Kasi binibili yung lupa. Ang binabayaran nila is yung right to extract. Doon. Ayun. Diyos ko naman itong Michael, kung yung kausapin yan, wala sa hulog yung pinag-uusapan. Ayun. Taro. Ang pinag-uusapan namin dito, Michael, is ang problema ba ng Pilipinas kaya hindi siya maka-attract ng foreign direct investment? Ano daw, we are just letting fellow Filipinos taking advantage of those poor farmer. But if you open to foreign market, there will be no monopoly. Pero hindi yan ang point. Ang point namin dito, Michael, is that a foreigner can buy lots of land without needing to develop it. And will just wait for the next time na lumaki yung presyo at ibibenta niya. How can you guard yourself against that? So do you really think that foreigners cannot take advantage of Filipinos? Gusto mo bang umakyat Michael Villamor? Oo nga, umakyat ka Michael Villamor. Usapan. Oo, ang gulo eh.
Ayun. For me, yes, it's hindrance, especially for industrial zones. Talaga? Paano siya naging hindrance, Michael? Ang Vietnam do not allow ownership of land whether you are a citizen of Vietnam or you're a foreigner. Pero ang industrialization ng Vietnam kaysa sa atin, mas mabilis. Mas mabilis. I-explain mo nga yan. Mas comparable ang Vietnam at Pilipinas, because their level of development is the same. Sabi niya, hindi raw. Kumakain daw siya. Chene mo lang yan. Sus, ayaw mo lang umakyat, ayaw mo makonfront. Hindi niya na-gets, no? Halimbawa, yung influx ng mga Chinese sa real estate, dumoble-doble yung presyo ng kondominyo. Ang mahal bigla ng kahit rent, tumaas eh. Renta pa lang yan, ha? I mean, condo pa lang mga pinag-uusapan natin nun, ha? Kaya nasabi ko, nag-drive na siya ng prices sa nag-create na siya ng ng parang yun, no? Kasi hindi mo naman ma-rely yun eh, kasi ang nangyari, ang dami ring mga Pilipino na, ay pucha, mukhang viable to kasi ang daming Chinese. So, may mga Pilipino rin na nagbilihan ng sangkatilabang kondo at a very, very high price. O pagkatapos na nag-alisan yung mga Chinese, iyak sila. Kasi yung presyo ng rent na ina-expect nila na mataas, it's not sustainable. Diba? Basta ako talaga, good luck to the future generation. Why do you think China didn't allow foreign ownership of land? It was allowed before. Why did you think they didn't allow it anymore? They allowed it before. China used to allow it before. Before the communist, nung Republican pa. Even during the Qing dynasty, kaya nga may mga dito French quarters, mas malala nga yun kasi nga naging extraterritorial yun eh. Ang kukore ng mga trolls, no? Alam mo halatang they're trying to push your button para makapagsalita ka ng hindi maganda sa live tapos i-report nila. Ayun. Sabi na para alam mo, Michael Villamor, yung drama mo na mag-schedule na lang tayo para makapag-prepare ng facts. So, bakit ka na dyan? Nagsalita ka na nga dyan ng mga wala kang facts pagkatapos magpapaschedule ka pa. I mean, Diyos ko. Tigil-tigil lang ako, Michael. Wala, unang-una, kaya hindi kinalaw ng China yan because unang-una, they take seriously the precept that natural resource is owned by the people. So of course, it's the state that represents the people. Kaya it is collectively owned by the Chinese people. That's state ownership. Ngayon, ang nila is, land is a natural resource. So, no one should be able to own it individually. And especially, it cannot be owned by foreigners. Kaya ang ginagawa nila, they just lease, they will just give you a leasehold. You can lease it for 50 years, 30, alam mo yun, 80 years, you can even transfer the lease to another. Pero parang I believe, meron silang dyan na hindi mo siya pwedeng i-lease na wala kang gagawin, girl. There must be a contribution, di ba? Oo, otherwise, ibibigay nila yung lease sa iba. Alam mo yun, na we will just give the lease. That's how you, diba? That's how you encourage competition. Competition. And that's how you're going to pull up the, best use of the land. Best use of the land, correct. Ayun. So, ako talaga, this has to be well thought of carefully. No? It can attract investments in the short term, pero what would be the long-term effect sa bansa? That's the real question. So, meron siyang sinasabi dito ni Michael, why is it such a bad idea? Hindi mo naintindihan yung argumento ko. It is a good idea if you're only looking for short-term pleasure. Parang one-night stand lang yan, Michael. No? Michael's one-night stand is not necessarily a bad idea, but if you're looking for long term, it's not really a good idea. So depende talaga kung ano ang iyong one night stand with 12 inches, 'di ba? It might be interesting. But long term uses. Wala ka na doon, Bex. Kawawa naman, 'di ba? Remember yung theory, naalala mo yung theory of the boyfriend size? The boyfriend size, yeah. Yung sinabi ko, di ba, girl? Correct. Kailangan yung sapat lang. Sapat lang sa pangangailangan, girl. Correct. Hindi mo pwede yung one time na, ay, malaki, mas maganda, ganyan-ganyan.
Ayun. Ay, so, ikwento ko, Sas. Kasi, ang tawag dito, di ba, yung iba, parang, usaping size to usaping size. So, yung iba, di ba, yung parang, ay, dapat dax, ganyan. Di ba, parang ganun parati yung drama ng mga kineme, ganun. Pero, in reality, hindi naman talaga pleasurable yung, hindi naman talaga pleasurable yung, hindi naman lahat ng, flower ay kaya mag-accommodate ng 12. Oo, ng 12, 'di ba? Hindi kasi na ng flower, no. You need longer time. Gusto mo mas mahaba ang eksena, no? Hindi lang yung 3 minutes. Tapos ka na, boy? 3 minutes pa. Pabuti ba? Paunahin mo naman ako. Syempre mas matagal 'yun, no? So, pag palaki, hindi talaga siya nakakaengganyo kasi nga mas may isip mo siya ng sakit kaysa ang sarap. True. Kaya yung yung boyfriend size, alam mo yun. hindi siya bitin, pero hindi siya super dax. Hindi siya super dax. It is something that you can use every day. Hindi, ito na naman bumabalik tayo sa 60-40. Hindi po namin pinag-uusapan dito yung 60-40 sa investment. Pinag-uusapan po namin dito is foreign ownership. Foreign ownership. Okay kami. Ako tanggalin yung 60-40. Ang tinatanong ko dito, bakit napunta tayo sa foreign ownership of land? Pwede mo naman tanggalin yung 60-40, yung 60-40. Yung mga investment restrictions, yung mga yung... Ako except strategic industries. Okay? Yeah, oo. I think you mentioned it sa isang live natin sa TikTok. Yung sinabi mo na sa Vietnam, yung mga investment sa agriculture, yun may restriction, like parang 70-30 or something like that. Meron. Hindi ako nagsabi niyan. Oo. Like, actually, sa Singapore at ang telecommunications nila may restriction. Basta may mga restrictions. Kasi nga, bakit ba kayo yung strategic industries kasi, ito talaga yung basic needs ng mga tao, no? And you don't want it to be handled by, actually nga, as much as possible, you want it to be state-led You know, yung mga basic necessities ng mga tao. Ano ba mga strategic industries? Like electricity, water, telecommunications, transportation, transmission business. Ayun. Very interesting. Okay. Sige, magpapasok ako ng guest, Sas. Meron gusto i-share si Sophie. Ayan. Hello, Sophie. Hello. Ayan, hello. Meron ka pong gusto i-share? Very interesting sa akin yung topic, no? Kasi si Michael Villamor kanina, sabi niya, totoo naman, di ba, na pwede kang, for example, sa Spain, sa America, sa Australia, pwede silang bumili ng land, yung foreigners. Which, even sa Japan, it's very easy, no? You don't even have to parang magkaroon ka ng specific visa para maka-buy ka ng land. Okay. Pero ang tanong ko is, very interesting na pag-aralan siya kasi kailan kaya nangyari na inalaw yun ng government nila? Nangyari kaya yun nung ang percentage na ng mamamayan, for example, ng Spain or ng Japan, is on yung mas marami na yung middle class people as compared to low poverty. Kasi, like yung sinabi ni Sas kanina, nakakatakot yung effect niya kung halimbawa, napakalaki pa ng percentage ng mahihirap ngayon. So, saan na lang pupunta yung ating yung nasa below poverty line, dadami yung mga homeless people natin. Imagine sa Amerika, ang mamahal na ng property. Sa Los Angeles, ang mamahal ng property. Saan napupunta yung mga, kahit na meron ng trabaho, yung may trabaho na homeless pa rin. Because they cannot afford the land or the property. So, if you are going to study yung dynamics nung nagsimula ang US or whatever country is allowing to sell property or land sa kanila, iisipin mo kung kailan talaga nangyari yun eh. Kasi kung ngayon natin gagawin yon at marami pang nasa below poverty line, it's too dangerous. Mas maraming tao ang magiging homeless. Imagine sa Amerika, homeless ka kapag may
may trabaho ka na, homeless ka, nasa van life. Kaya nga dumami ang van life at saka yung mga, ano yun, tiny houses sa Amerika because of that eh. Ano na rin eh, oo. Diba? Imagine yung nangyari sa Amerika. Iisipin mo na lang eh. Kasi, yung before I worked in a Japanese company, no? Ang sabi ng boss ko, yung Japanese boss ko, ang Philippines is 10 to 15 years behind Japan. So, kung ang Japan ay nag-aalaw na to sell land, ibig sabihin, before they did that, marami nang mayayaman doon or marami nang at least middle people or they already secured their people to own their own land. You know what I mean? So, kaya hindi ka rin na makakita ng homeless people sa Japan. At ang liliit ng bahay doon kasi nga sobrang nagkaroon na sila ng maliliit na property doon because of this. Because, they cannot even afford yung land nila, yung properties nila. So, that would happen to Philippines. Eh, wala naman tayong malaking landmass, no? As compared to Australia. Po sa Australia, sige nga, tumira ka sa desierto doon kung gusto mo. So, yun ang aking gustong i-share. Kasi, very, very, worrisome yung nangyayari. Hindi ko rin alam anong dapat natin gawin para hindi matuloy yan. Kasi I don't think Philippines is ready for that. Kasi nga, ang ano kasi nito is, the problem is, hindi tayo maka-attract ng foreign direct investment, maraming FDI. Ang solution nila is foreign land ownership. Ang tanong, yan ba talaga ang dahilan kung bakit walang nag-i-invest sa Pilipinas, yung foreign land ownership? My point is, that's not the issue. The issue is, meron tayong mga kompetensya sa foreign direct investment. Kasi foreign direct investment is attracting FDI is a competition, ha? You have to compete with other countries. Bakit hindi tayo attractive sa foreign direct investment compared, for example, sa Vietnam, in other neighbors, among other neighbors? Is it because hindi tayo nag-aalaw ng foreign land ownership? That is not the case, no? Kung yun yung maging basehan natin. Kasi hindi ka nga pwedeng mag-own ng land sa Vietnam, whether you are foreigner or a Vietnamese. That's not allowed. Ngayon, what is the next question? So, kung hindi land ownership, yung determinant kung bakit hindi tayo nakakapag-compete na attract yung dapat ma-attract sana natin compared to Vietnam, ano ngayon yung problema sa bansa natin? Is it foreign land ownership? No! Kasi titingnan mo ngayon yung industrial system ng Vietnam. Bakit mas kahali-hali na ang alindog ni Miss Vietnam kaysa kay Miss Philippines? Ang dahilan ba nito ay hindi pwedeng ariin ng mga foreigners ang pechay? Kasi pumili si Vietnam ng boyfriend size. So yun ang question, di ba? Kasi ganun yan eh. Ang foreign direct investment is really about, you are competing with other countries. If they're gonna invest in another country, it means that they're going to invest less on you. So why are they investing less on the Philippines compared to our other neighbors? Ang critical ba doon is foreign land ownership? If it is the case, ano yung data? Let's see kung sino yung mga competitors natin sa FDI, no? Thailand, Vietnam, yan dalawa naman talaga ang major dyan, no? And Indonesia and Malaysia. So pag tinignan natin, yung ba talaga ang dahilan kung bakit hindi tayo maganda? Hindi tayo kaaya-aya? Ang alindog ba natin ay nabawasan dahil hindi sapat dahil hindi tayo nagpapayag ng foreign land ownership? Baka naman sa Philippines, gold digger. Kaya, baka gold digger kasi si Philippines. Gusto kasi ni Miss Philippines ang one time, big time. Yun nga yun yung mali. Huwag kang maghangad ng 12 inches, di ba? Kasi yun, ano lang yun, parang sa isip lang yun okay, pero sa totoong buhay hindi yun masarap. Di ba? Pumili dapat si Miss Philippines ng boyfriend size. Pagka boyfriend size yung pinili niya, hindi ganun kalakihan, pero pang matagalan. Diba? Kasi titingnan natin, i-research natin what matters to foreign direct investors. Sige, go ka muna, Zay. Ayun, Rosie. I think po, one of the reason why is that masyadong mareklamo yung mga Pilipino. Like, di ba, before we have factories na from other countries, pero tayo din ang nagbagsak nun eh, kasi parati tayo nagrarally lang tayo ng rally instead of us getting the benefits of those factories. So
masyado tayong na-infiltrate ng mga NPAs during that time, na rally tayo ng rally about benefits, about this and that. Unlike with Vietnam, they are actually socialist, so may nakalatag na mga ganito ganyan sa kanila. No, that's not true. That's not true, Zay. Mas marami dito sa China, mas maraming labor strikes dito kaysa sa Pilipinas. Bakit kaya wala ang Pero Mattel? hindi naman umaalis. Hindi Ba't kaya naman umalis ang Mattel before? Di ba Mattel nandito before? Ba't kaya umalis ang Mattel? Yung gumagawa ng Barbies before. Kasi I remember, yung mga parts ng Barbies, makikita mo lang sa basurahan. Because nandito yung Mattel before. I wonder bakit umalis ang Mattel. Kasi 'di ba madaming factories dito sa Philippines before, and bakit tayo hindi na naambunan nung pagkalas ng US sa China with their factories? Bakit pumunta sila ng Vietnam and India? Kasi hindi magandang industrial system natin. Kasi they will not, alam mo, you have to think like a businessman. Alam ko na. I think isa sa mga reason ko bakit turn off yung investor, we do not have a reliable electricity. Yes, I think that's one of the reasons. Kasi magiging mahal yung production nila eh. Kapag maraming brownouts or hindi kaya ng power natin yung kailangan nila na energy, that's overhead cost. So I think that's one of the reasons bakit umalis yung mga factories dito. Kasi ang mahal naman talaga ng kuryente natin eh. Totoo yan. So if we will be able to lower down the price of electricity, probably we will be considered again, At saka yung sa China, I don't know, maybe Sas can correct me if I'm wrong. Kasi yung mga factories sa China, what they do, yung kanilang mga empleyado, binabahay nila yun. Meron silang parang compound para sa kanilang mga factory workers. Libre bahay, pagkain, everything. So that's why mababa yung cost of production nila pagdating yun sa labor. And yes. I don't know about that. Maybe yung mga locally owned. Maybe. Kasi I have a client in Taiwan before and meron siyang family sa China. Hindi ko lang alam in particular doon. Naikwento niya sa akin yung ganun. So I was like, ganun pala, no? And before I source ng mga sa China yung mga ibebenta dito, no? So talagang malakihan talaga yung kanilang mga factories doon. But actually, it's really, for me, okay lang yun na yung mga factories umalis. Ayoko na maraming factories dito. Why? Kasi sa China ngayon, if you will go to the documentary, sa China, may mga parts doon na maraming factory. Ang pangit na ng air nila. They even buy air para makahinga. So, ito sabi sa ito publication ng Lloyd's Bank Trade. Ayan, ang tawag dito financial institution. Sabi ang weak points daw ng Pilipinas when it comes to foreign investment. If mag-i-invest ka sa Pilipinas, ito raw yung mga weak points. Number 1, political instability. Poor quality of its infrastructure, restrictions on foreign investment in certain sectors, legal uncertainty and lack of transparency of procedures, high level of corruption in the administration, strong disparities in development according to the regions, income and security inequalities. Ano ang problema yun ng investor? Siguro dahil hindi sila makapag-expand. It's difficult to expand. Limited lang yung area na kung pwede ka do a business. Tapos ang mga strong points daw is skilled young English-speaking workforce, large domestic market, a gateway to other countries in the region facilitated by the country's membership in ASEAN, an economy that has successfully integrated enterprise outsourcing or yung BPO, very advanced legal system, considerable natural wealth. Yun daw yung strong points natin. Did they mention in here that land ownership is like I mean, this is a bank assessing yung yung investability, if there's such a word, investability ng Pilipinas. So hindi naman niya sinabi na yung wala kasing ownership ng lupa doon. Hindi niya nilagay sa weak points. Hi Carlo. And this is Joey. Nagka-interest lang ako sa sinabi ni Sas earlier na like maybe they're like planning na yung mga foreigner na, because marami na rin Pilipino nasa ibang bansa and syempre nakapag-ipon na rin sila. And yung iba, hindi na nga Filipino citizen, diba? And may plan sila na mag-retire doon. Maybe isang factor yun. So parang ko kasi yung pamilya ko nasa ibang bansa na rin. So plano namin mag-retire sa Pilipinas. So if kami makakabili ng lupa doon,
we can afford it. But yun nga yung problema, yung mga Filipino na nagtatrabaho doon, mas kawawa naman kasi wala na nga silang ipon, just like sa hirap ng buhay. Hindi pa, for sure, di sila makaka-afford ng mga lupa. And yung Congress, bakit hindi nila gawin yung mga like, pababaan yung like, power and tubig? They will be shooting two birds in one stone. Like, hindi nga nila pwedeng gawin yan, Carlo, because yung mga may-ari ng electricity at tubig, mga campaign funders nila. Nagigets mo? So, they will never touch that, even though that's a real issue. Hindi ba yun? Si Duterte nga lang naglakas ng loob na banggain talaga yan ng head-on noon eh. Ano bang gagawin mo, Joey? Ipa-play ko yung sinabi mo. Si-share natin sa kanila? Go. So, ito yung factory. So, pakikita nyo kung bakit sila nag-i-invest. Ay, walang sound, sorry. From China and move what do you think about Western countries wanting to decouple from China and move these factories outside of China? If you start to move out like 50% or 30% back to Europe, then you do the same from India, Vietnam, Thailand, we will break the back. Yeah. Europe don't have a chance. You have a big responsibility here, right? You have 300 workers that work in your factory. And it's a little bit funny because I'm Norwegian, so I went to China and opened the factory because I believe in the Chinese dream. Can the world decouple and de-risk from China? It's something that many of our Western politicians are saying every day. And to answer that question, I've decided to come here, to China itself. I'm in a city called Wuxi, visiting a factory called Kalito. And I want to understand more about the textile industry. Kalito is owned by a Norwegian and Chinese businessman that came together and started this company. And there are many European brands that are still choosing to manufacture in China. In today's video, we're going to be meeting with both of the owners and also learning a lot more about the textile industry and what manufacturing in China is really like in 2023. We're in the showroom here at Kalito, and I'm joined by Tommy, one of the co-owners of the factory here, originally from Norway, been doing business in China for over 16 years. And Tommy, I want to know a little bit more about the textile industry and really how China has evolved over the last few years. I think that to understand the industry and how China is moving forward, you need to understand that China today is not what it was 20 years ago. It even isn't what it was 10 years ago or 5 years ago. It's moving so fast forward within the environmental aspects, working condition, human rights aspects for the workers. So we are moving in a very, very positive direction, and it's very fast. Yeah. Because Tommy, I know before when we always thought of China manufacturing, we're typically thinking of that China's producing a very large quantity. Oftentimes the quality is not there. But have you seen a shift in the industry and kind of what is China doing in 2023? When we started Kalito in 2012, we saw a gap in the market. Yeah. Before, like in the old days, it was huge volumes, easy production items. But we saw a gap in the market where we can go in, talk with the brands and find solutions to lower the volume, right? Focusing on quality instead of volumes. Right. Definitely, it's a change, and it's also a need for the brands to always develop something which is better quality than before, because that's also aspect of environmental friendly production. Yeah. Produce garments who last longer. Analyzing China for so many years, one of the things that I've always known about China is that before we always thought China making a bunch of cheap things. We think about back in the 70s and 80s, you have a lot of plastic toys, a lot of plastics, but it's also been a fundamental shift from the government saying we want to be more forward thinking. Yeah. For example, Apple is making their iPhones in China because this is where the most advanced tech is being made. And you need obviously very good precision. You need extremely advanced technologies to be able to make an iPhone. But we've seen that also in the textile industry because I've seen some of the brands here. I mean, we're talking very high-end luxury European brands. They're not manufacturing in Europe. They're still manufacturing in China. But a big reason for that is because of the quality and how the industry is growing. It's correct, as you said, that the local government here also put restriction on us as a manufacturer to making sure that we follow the restriction for the environment also. You need to understand China. China is always developing. Right. It's going really, really, really fast within all the industries. You can just look at the EV industry. It's amazing. Fantastic. So if it hadn't been for China, it will be hard to have so much EV cars today. Well, Tommy, it's always good to see the finished product, but this is very similar to what I see every day when I go shopping because this looks I-forward mo kasi meron dyan parang sa ano yung saan part? Shit, nakalimutan ko. I-play mo ngayon. Ay, ano yan? Ano to? Nag-commercial siya. Ayan. Anyari? So anyway, pero I think you see the the argument is there kung ano yung kailangan mo. So like for example, we don't have pakitanggal nga yan, madam, yung
Ang ano is nakikita mo yung kailangan mo in order to attract the investors. No, you need a cooperative, like for example, sinabi niya yung local government unit, which is true actually. Empowered dito yung local government in order to actually support those the investors, foreign direct investors. Ano ba po? Talagang ano ba kailangan mo? Ito gusto mo, ito yung land na kailangan mo. Ito kailangan dito. So ano siya, meron siyang entire ecosystem, industrial capacity dito is napakalaki ng hindi siya mas malaki yung capital na kailangan mo para sa Pilipinas. Kasi ang dami mong kailangan contingency. Ang dami mong kailangan ko i-cover na contingencies. Yes, diba? Tapos, ayun na nga. Tama, malaki yung natin, domestic market natin. Thankfully rin sa mga OFW kasi sila talaga nagbo-boost ng domestic market din, no? Kung hindi sa pera pinagpapadala nila, yung mga pamilya nila naman, yun naman yung dinagastos talaga, kaya malaki yung boost ng domestic market. But the problem is, how are you going to produce sa domestic market? How can... Sorry. Si China hindi pwedeng mag-own ng land, no? No, it's not allowed. Even in Vietnam. Tingnan mo, they can produce large factories. Pero ang laki naman kasi ng landmass ng China para magkaroon sila ng mga ganong kalalaking factory. Although meron din tayong landmass dito, pero alam mo pa, like for me, no, ang laking, like just example lang yan, textile industry na yan. Textile industries produce a lot of chemical waste. So, ang dami nating rivers, lakes. Pero Sophie, nag-improve na yung production process ng textile industry. Hopefully yung mga darating na investors, they really care about us, kasi if they are foreign and this is not even their land, they just bought land or invested here, they won't care unless there are regulations really na talagang may ngipin na hindi sila pwedeng, kailangan silang sumunod. Kailangan mo nga ng strong government. Ang problema kasi sa government kasi natin, masyadong dikit yung government and business interest. So bakit mo nga i-regulate yung sarili mo, di ba? Oo. Correct. I think yung sa China, di ba yung sa interview nila doon, parang continuously daw nag-i-improve yung regulation nila doon, yung working condition, health and sanitary policies, di marami siyang mention doon na parang it is so fast that even the businesses, yung mga investors doon, yung mga doon, sumasabay sila sa the environment to thrive, for an investor to thrive in China is maximized by the policies that they have in their country. Dito sa Pilipinas kasi, di ba, parang foreign investor pinag-uusapan natin, tapos ang problema natin, land ownership. Di ba? Sobrang primitive ng, di ba, parang connect. I think kaya nila ginawa yun is because they cannot ease yung sinasabing regulations. They cannot do that. So, ang pinaka way na lang, yung exit way nila is to offer the land because we cannot even touch the oligarchs. We cannot touch these people na pwede magpababa ng electricity, magpa-ease ng whatever easement na pwede sa mga foreign investors. They cannot ease that. They cannot do that. So, ito na lang. Wala kami mag-intake sa so wala tayong maisip di ba? So kasi gaya nga sabi ko hindi nila pwedeng pababain, they cannot touch the owners of, kasi almost monopolized na yan, di ba? They cannot touch it. Sila yung nagpa-fund sa mga ito. So okay, we cannot touch that. So paano pa tayo makakapag-attract ng foreign investment? Wala tayong ibang way kundi ibenta ang lupa natin. I think that's the only reason I can think of right now. Di ba? Kasi it doesn't make sense It doesn't make sense kasi it's a terrible policy if it's something that is going to be if it's something that will push through talagang ang talaga ako na open the energy sector. Bakit? Why don't we explore that the government is the one that's actually running the energy sector? Just like here in China. It's a government that runs the energy sector. Alam mo, why? Ng GDM1. Sorry, sige, continue. Continue ka lang, sige, sorry. Hindi nga, yun na kasi nga ang inaano nyo is the kaisipan kasi is the more that there are the players, bababa yung presyo. Pero the thing is,
pwede ring magkaroon ng duopoly. Like for example, Smart and Globe, di ba? Technically open ang telecommunications market. But the thing is, they are outbuying or they would like to maintain their duopoly. Each and other, then they, you know? Each other. diba? They each other. Oh, and then they have each other's back, di ba? Oo. So the thing is, ako kasi, we need to start generating the wealth of the state, not just through taxes. Kasi taxes, my God, that's you need a really robust state-owned corporations. Yeah, when BBM won, this was actually my hope. Pag-away pa nga ako sa PLDT or sa Meralco eh. Kasi sabi ko, pag nanalo si BBM, lahat kayo, magiging state-owned na ang Well, sorry. Actually, yung Sophie, yung matanda, yung tatay, maganda yung vision sa energy eh. Naiintindihan niya that energy is the future. Kasi, alam mo, lahat ng bansa na nag-develop, lahat ng bansa na na-accommodate yung fast industrialization, they have a very good energy landscape. Of course, mag-isip ka ng any economic activity na walang kuryente. Wala, di ba? Dami talaga ng kuryente yan. So, it is really the backbone of your economy, of any country's economy. Importante yung kuryente. So, you have to ensure that you have a stable supply, it is reliable, it is affordable, and keme-keme. And very heartbroken ako when they did that. There's wala man lang manifestation na pwedeng mangyari. Maging state-owned ulit. Pinakap kasi nila ng bonggang-bongga eh. Alam mo, do you know what's the third biggest corporation in the world in terms of revenue? Sorry. What? The third biggest company in the world in terms of revenue. Ano? Meralco ba yan? State Grid Corporation of China. So the first one is Walmart. The second one is Saudi Aramco. So makikita mo na the first one is privately held. So it doesn't really generate state wealth. Pero that's the second one and the third one, Saudi Aramco and the State Grid. These are like state-owned corporations. They're actually generating national wealth. Yumaman talaga si China. Maybe that's one of the reasons but biglang yaman ni China. Kasi before, hindi naman siya ganun pakatagal na di ba? After ng war. Nga siya Ewan, basta hindi siya ganun eh. Hindi siya ganito kayaman before. For one thing, they know what they want. Sa ano lang din po, that's the reason why po most of the IPs in Mindanao is also scared because of the new proposed bill about land ownership. Have you heard about it po? Ano yun, Sep? Yung sa mga IPs nga po, 'di ba? They wanted na parang pinupush back pa nila yung mga IPs about ancestral domains. Yung sabi ni Congressman Romaldo ng Camiguin. Ano ba yung stage nitong House? Ito daw sabi ni si Haya, House Bill 9608. Yes, yan po. So that's nagbanta na po ang mga IPs diyan if that House Bill will push through, they will go back being an NPA. Baka magkagulo na naman tayo. 9608. Baka yun ang gusto nila mangyari. Parang gusto nila is ang kinina naman nila yung mga ancestral lands. Baka yun ang gusto nila mangyari. 9608. Ano bang meron dito? So hopefully po talaga ipaglaban niya ng NGCP. NGCP? Ha? Wait lang, anong kinalaman ng NGCP? NGCP, ano ba yung national, yung parang something ng mga IPs? Yung oo. Isip mo kasi kuryente grid. Iloilo. Tingnan natin status nitong House of Representative. Parang na-delay na yata yung niya, yung deliberation nito. 9608. Ano kung kinalaman ng 9608? Eto, chine-check ko. $9608. So while hinahanap po ni Ate Joey, so ano ko lang po yung frustration ko a moment ago, kaninang morning, like yung mga tauhan ni Migs Nograles is bumunta talaga sa barangay namin, nag house to house,
and asking for signature and telling people na it's for ayuda of DSWD, DSWD for 10,000 pesos. And the irony is that yung nag-iikot is yung mga natalo sa barangay election ng mga tauhan ni Migs Nograles. And there's like a lot of people who signed it because of the 10,000 chuchu. Wala naman siyang galaw sa sa Congress. Ang pinaka-last na action niya, December 12, na-refer sa indigenous cultural communities and indigenous peoples. So, yun. So, wala siyang na-schedule na You think meron siya yata signing, na postpone. Yung signing campaign nila ngayon, which is, hindi naman talaga, siya, parang pandin lang. So, yung signing campaign nila ngayon, you think it will really prosper yung ginagawa nila? Yeah, super padlin lang kasi sabi nila ayuda, and they do not explain it na this is for constitutional change, chuchu. So ang ginawa ng kapitan namin is pinatawag yung nagpapaperma. So pinapa-blatter. Oh, really? Mabuti naman kahit paano, pero baka mamaya alam mo na. Anyway, so ayun. Dugong Bughaw. Hello po, good evening. Hello, good evening. Meron ko gusto i-share? Meron lang ako i-share based on my experience dito sa Indonesia. Kasi napakalayo natin compare sa Indonesia, ang Pilipinas. I was here 2016, August, dumating ako dito. Umuwi ako October. And then, pag uwi ko, parang na-miss ko na kaagad ang Indonesia, even for 2 months. You know why? First of all, the internet connection. Ang lakas-lakas ng internet connection nila dito. Nawala sa Pilipinas. Mga applications and all mga online services, grabe. Ang lakas-lakas, ang bilis-bilis. And no hassle-free. Ako, foreigner ako dito. Nag-apply ako ng kanilang internet. Just send photos and application. Then, pagka maya-maya, nandito na kaagad. Diyan, papuntahin pa tayo sa office. Tapos maraming mga requirements, maraming mga ganito-ganyan. So, yung processes, no? Yung mga processes dito sa Ang daming etchos balloons. Oo. Tapos, meron akong isang experience kasi hindi ako nakabayad for 2 months. So, times 2 ang aking babayaran. Sa atin dyan sa Pilipinas, ang experience ko, patong-patong na interest. Dito, alam mo, Joey, binigyan ako ng 50% discount within 7 days pag makabayad ako. So, grab ko na kaagad. Di ba? Ganyan sila dito mag-bribe ng yung mga customers nila. Even yung mga anak ko, nag-apply sa bank, ang bilis-bilis ng proseso. Passport lang. Last October, umuwi kami dyan, nag-apply kami sa bangko dyan. Ay, grabe, sobra, 3 hours. Ang daming pinipirmahan, ang daming proseso. Yan, isa yan, nawala sa ating gobyerno. Second, infrastructure. Alam mo, ang ganda ng infrastructures nila dito. Even sa mga probinsya, ang galing-galing, ang gaganda ng kanilang mga to. Wala pang buildings, pero ang kalsada, ang sobrang ganda. Nandito ako sa Semarang, ang sobrang ganda. Grabe, train station, may bullet train na sila dito. My God, sa Mindanao, wala pa. Madam? In 30 years daw po. Nakasakay ka ng bullet train? Hindi pa, yun ang gusto kong sasakyan. Nag-try ako ng MRT last December. Underground MRT nila. Ang ganda na SAS. Grabe, sabi ko, naiiyak ako. Na parang, wag na po malungkot, Dugong Bughaw. Meron na daw po in 30 years. Oh my God, wala na ako niyan. Patay na ako niyan. Sasakay raw po tayo dun sa train na ipapatayo sa Mindanao. Napag sumakay daw po tayo, Mare, sakay na tayo sa train na pinatayo ni Sandro. Ganon na raw po. Mare Joey. Nakakita na rin tayo ng magandang tulay. Tapos hindi ka na makasakay, no? Kasi ang hagdanan pa, hindi pa elevator. Paakyatin ka pa, my God. Kasing taas ng hagdanan sa show. Yung MRT nila, Zoe and Sas, alam mo, ginawa niya before pandemic, nagawa na yan. Ngayon, andyan na. How many years? 3 years lang. And then until now, nag-aano pa talaga sila ng mga infrastructure. Miss ko tuloy sa PRRD. Yeah, yung last year nag-ASEAN sila dito. You know, anong ginawa ni Widodo? Pinipresenta niya. Kasi yung PLN, yung electricity dito, very cheap.
Mura masyado May ang mga may ang coal bigas. mine may coal mine kasi ang Indonesia. Yes, and they have solar panels sa dagat. Ang lawak-lawak ng solar panel nila, and then government holds it. Actually, actually nag-i-import tayo ng coal sa Indonesia. Oo. Ang galing nila. Tapos sabi ko, ang mura-mura talaga. I have 3 air condition here sa bawat room ng bahay namin. Mga 3,000 lang binabayaran namin in a month. Imagine that. Ganyan kamura. So investors talaga will come. Sandali lang. Breaking news. Girl, pumunta ka sa ni Pebbles Duque. Tapos ipakita mo yung picture. I-screen ko. Breaking news. Teka, hindi ko pa rin nakikita ha. Ano yun? Pebbles Duque. Duque o Talakera? Duque nga nakakaloka. Layo naman talaga. Duque. Hindi yan. Yan. Hindi yan. Akyat pa. Ito? Ayan. Ano ba yan? Palakihin mo, girl. Palakihin mo. Uy, Sas, meron din si Sarah, namigay din ng pulburon na 7 pulburon sa isang bata. Sabi niya, 1 linggong pulburon. Pero matagal na yun. Matagal na yun kay Sarah. Matagal na yun. Okay. Pero ito kasi, ngayon. Parang kumayas si PRR. Pakita mo yung buo, pati yung back. Yung pulburon na Goldilocks. Ayan, classic pulveron. Ang lakas mong asar. Grabe. Correct. Asin. Ang lakas mga asin ni PRD. Tayo kaya lahat mag-post ng ganyan, kumakain ng pulburon. Oo, why not? Actually, download ko na. Madami benta ni Goldilocks na. Oo, sige. Si Goldilocks. Tataas ang benta niya. Ayos na. Ayan. Baliw ka talaga, PRD. O, libreng promotion yan ha ng Goldilocks. As in. Ayan na. Isang linggong pulburon. Girl, baliw si Ayan. PRD. Baliw si PRD. Ayan, pulburon. Sas, na-miss ko talaga yan. Siya yung tatay namin sa Davao, as in talaga. Ay. May topak talaga si PRD, no? Dugumbuga. Malalaman mo kung saan ang totoo at saan ang hindi. Pag kilala mo talaga siya. Actually, mga taga-Davao, pinagtatawanan lang yung press con ni PRD the other. Correct. Ay, nako. Actually, kung gusto mo talaga malaman kung anong more possible. Gusto niyo yung pulburon picture? Sabay-sabay tayo. Yun lang, sabihin nyo lang. Ayan, pulburon. Kailan mag-set tayo ng date? Mag-set tayo ng date. Ayun na, go na. Ngayon na talaga? Ngayon na. Dapat yun ang picture ni Katos Duque. Baliw si PRD, nakakalok. Tingnan mo, kaya mahal na mahal si PRD ng mga tao kasi tingnan mo yung background niya. That's an ordinary Filipino house. Yes. That's relate na relate ang tao sa kanya. Kasi ganyan yung mga cabinet ng mga ordinaryong Pilipino, ganyan ang kanilang mga backsplash. Ganyan talaga ang bahay nila sa Davao. Hindi yan nagbabago. Very simple. Even naging president na siya ng 6 years. Kaya, nag-pandemic, di ba? Tapos, syempre, ang dami sigurong panahon ng mga construction. After na pwede na lumabas, nagulat ako ang bilis, ang daming roads, ilaw. Sabi ko, nasa Pilipinas pa ako? Asan ako? Ayun, very nakakamiss. Yun. Kaya nga, sayang yung ni PRRD. Sayang yung time ni tatay. Sana na-extend pa. Ang ganda sana ng Pilipinas. Ang problem is, yun nga yung mga ganong klaseng sitwasyon, wala tayong magagawin. Hindi talaga siya ma-extend because the system does not allow it. Ayun. But anyway, that's the reason. Yung mga nagkukwento kanina, yung nagsasabi na, feeling namin magagawa yung People's Initiative na yan, kinemerot, ganyan. Sa totoo lang, let's do our Ngayon kasi ito yung kailangan talaga yung lahat tayo magsama-sama to stop this chacha that they're trying to do. Diyos me, gusto nilang rape ng Pilipinas. How do we do that? Rape ng Pilipinas. So, please, parang, kung meron kayong kilala, sa mga kaibigan ninyo, yung mga botante, kasi only the voters will matter here Lahat ng mga botante, yung mga hindi botante, hindi yun magmamatter So, ang kailangan nyo kausapin, lahat ng kilala nyong botante, yung nakaboto noong 2022.
Kasi yung mga boto nila, importanteng hindi mabili. And tell them not to sign dyan sa signature campaign na ginagawa nila to amend the Constitution. Please, please, please. You really have to move. Really have to act on this. Hindi po pwedeng hindi. So, yun. Paano kung may lusot nila yon? Well, pagka malulusot nila yan, I'm pretty sure there are going to be a lot of legal hurdles din. Marami pa rin mga legal hurdles yan. May mga ano pa rin na, may mga question dyan, and may mga patriotic lawyers na magko-question sa sa Supreme Court. But of course, we have to do everything that we can now. 'Di ba? Napigilan yan. Kung maghihiring sila, Joey, dyan sa Congress, dapat pupuntahan ng mga taong bayan talaga doon. Lulusubin na lang siya. Well, ang mangyari po kasi dyan, ganito po kasi yan, nag-iipon sila ng pirma. Yung pirma po na yon ay gagawin nilang attachment para sa petition na i-file nila sa COMELEC. So para doon, magkakaroon ng botohan kung pabor ka ba sa chacha o hindi. Okay. Ngayon, this is where it gets scary. Pag nagkaroon ng pero illegal siya, Joey, right? Illegal siya. Hindi sinabi sa mga taong bayan talaga kung ano yung purpose noon. Right? It can be questioned talaga. It can be questioned. It can be questioned. And then yung mag-question, ipoprove niya pa yun. Paano ipoprove niya pa yun? Siguro itong mga nagpapapirma na to, they just go with it. Kasi, okay, sige, kung aakit mo yun sa korte, problema mo naman yan para patunayan yan. So, I think yun yung iniisip nila. Kaya, parang talamak yung ginagawa nilang pagpapirma. Wala silang pakialam kahit anong. And I guess they got also a lot of money out of it. You know? And then they capitalize on it. Ewan ko, naisip ko lang, I'd like to play devil's advocate, no? Dito sa, I will call it the Lord's work. Kasi yung haba ng proseso ng pagpalit ng konstitusyon, itong ginagawa nila is to make the Senate powerless, tama ba? Yes. Yun yung una nilang ginagawa. Pero after nun, sa kanila pag-uusapan kung makuha nila yung power na yun sa Congress, kung ano yung gusto nilang baguhin. And then, before tayo makarating even doon sa granting them this power and making the Congress, the Senate powerless, magkakaroon muna ng unang plebiscito. And that plebiscite is to actually approve this initiative. Tama ba? Okay. So, bago tayo makarating doon sa unang plebiscito na yon, lampas na July. So, ang naisip ko, let them do the Lord's work for the first part of this process. And then continue after when it's a different government. Actually, Mufasa, you're actually making sense, no? Matagal kasing proseso niyan eh. Kasi after the People's Initiative, i-evaluate pa yan ng COMELEC, di ba? Kailan ba i-evaluate ng COMELEC? May validation pa yata, my understanding. May validation yan kung talagang mga botante ang mga yan. Kaya nga baka may iba itong baka may ibang nangyari. Baka hindi talaga ito about changing the Constitution. Baka this is a way, baka ito lang ang smoke screen for something else. Para hindi natin, baka ginagawa nila ito para hindi na tayo magtawag ng sukli sa 2.066 Yeah, yan din ang naisip ko sa... Oh my God! Baka it cannot be separated sa totoo lang Kasi ngayon, ang tawag dito, ang ginagawa nila, bumibili sila ng boto, ng mga pirma. And in order to, pera rin natin yung ginagamit nila dun Diba? Kaya nga, our job really is to stop this and, remind them that, paano niyo pinapatakbo to, itong People's Initiative kuno, pero HOR naman talaga ang nagsusulong. Diba? Diyan nyo ba ginagamit yung budget ninyo? I mean, sa totoo lang, lahat ng action itong House of Representatives, pwedeng i-connect yan sa, hindi mo pera yan Diba? Pero illegal pa rin yun, Sas, right? Illegal pa rin yun kung if ever yun ang i-attach nila. Yeah, of course. Kasi pwede pang i-contest sa Congress sa Supreme Court yan. Kasi hindi naman to, bakit mo sila pinapirma? Hindi naman to informed consent or hindi, di ba? Parang vitiated consent or whatever. Yes. Ano bang requirement ng People's Initiative ng pagpirma? Di ba? Saka kaya nga sa tingin ko, kung naisip natin, sino ba nagsalita kanina? Si Miko. Miko? Ang galing ng boses ni Miko, charot. Anyway. Si Miko, di ba? Ikaw? Si Miko V. Yes po. Oh my God, nandito na ulit si Ken. Anyway. Yeah, kanina pa nandito si Ken. Ang galing mo na si Digong. Diyos ko, kanina pa yan nandyan. Masyado ng maraming Exposure. Hi, Sas. Hi, Joey. Hi, Ken.
Kasi nga, kung naisip ito ni Nico, I'm pretty sure naisip din ito ng Kongreso. So baka, ang aking lamang malikot na pag-iisip ay, baka hindi naman constitutional change talaga ang dahilan kung bakit sila nag-iikot-ikot at nagpapabudbud ng pera. Baka yun lamang yung smokescreen for something else. Hindi ba? Kasi girl, parang, how would they know kung botante talaga yon? Kasi ang haba ng verification yan, ha? Kailangan mong makuha muna na botante talaga. Kailangan mong i-validate. Sa sa schedule na wait lang guys. Sa sa schedule na umiikot na naka-attach daw to dun sa intention nila to do this cha-cha. Naka-attach daw tong schedule na to. So they actually target na December 15 to January, dito raw sila nag-finalize ng petition. Pagkatapos, January 4 to January 12, ito yung supposedly na nagagather na sila ng signature. Tapos, January 13 to January 17, nagko-consolidate na daw sila ng mga signature forms. Tapos, January 19, ito daw yung time that they are going to file the petition with the Clerk of Court of Comelec. So, you know, they actually, ang point ko lang dito is that they actually are following a very, very rigid timeline. Whether or not they would be able to do it, of course, it's really up to them. Ang nakakatakot kasi dito is yun nga, no, parang we have to make sure that this will fail, diba? That they would not be able to gather enough signature, that they would not be able to gather legitimate signature, diba? Kasi walang pipirma ganyan eh. But you know, they are very, dito sa schedule na nakuha ko, may someone send it to me. Sabi dito, June 17, 2024, yung intention nila to conduct a plebiscite Nico V. Nakakaloka. But Miss Joey, you have to remember that it doesn't have to be legit. It just need to look like it. Yes, exactly. Yun yung nakakatakot. Kasi what if, alam mo naman to, kung ganitong klaseng pag-iisip na yung mindset nitong HOR na to, di ba? The fact that they try to sell it as people's initiative, pero hindi naman people's initiative. There's a huge red flag already. Now, if this is going to proceed and all steps are going to be accomplished, you know, tama ka, Miko. Hindi na to necessary na maging talagang compliant siya according to the rules or whatsoever. Because definitely, if they made it appear sa people's initiative already, and they weren't able to, they weren't stopped at the level of gathering the signature, how sure are we that they're not going to cook the plebiscite in 2024, right? Sadly, the validating body will be Comelec. Kaya hawak nila yun. Plus, very timely pa, bidding for 2025. 2025, I mean, June 17, 2025 yung inaalala nila. May bidding na mangyayari sa Comelec. So, napaka-daming relax na events na nangyayari para ma-layout yung plan. So, medyo scary lang. Pero, they only have until, they have 6 months left. Di lang, nakastik ako. Hindi na ako na-surprise na sinabi ni PRD. Kailangan kasi with what's happening. Pero, yun na yan. Ayun. Anyway, pagsalitain natin si Ken kasi nire-request to ng sambayan ng Pilipino eh. Hi, Ken! Hi. Talaga. Dalang-dala yung mga tao dun sa galit mo nung isang araw eh. Ay, parang second time. Talaga, I heard myself, sabi ko parang sobrang galit eh. But I think, lahat sila nakaka-resonate kasi lahat naman tayo galit eh. Sandali lang, Ken. Ken, parang nakita na ba tayo sometime in our lifetime? Sometime in our lifetime? Not yet. Ay, okay. Akala ko kasi kilala kita. So, hindi talaga. Okay. Thank you. Pwede naman magkita. I can go to China. Oh, kitain ka daw. Dali ka usap na, Ken. Tapos dito kami magla-live. Oo. Yeah. Oo. Ayan, mag-book na raw si Ken. Marami akong friends sa China. Kasi, maraming Chinese sa UK, di ba? Kaya nga, public na naman tayo kaya kaya nga nagdududa ako. Usually, kapag may mga Asians for Asians, usually kausap mo Asian din eh. Pag walang Asian na kausap, parang question mark yun eh. Yeah, so, when you were talking about itong foreign direct investments, no, and asking foreign institutions to invest in us. Sandali lang, Ken. Ken, bigyan mo muna sa amin ang background mo, hindi pa namin masyadong alam. Bakit kinikilig dito? Kaya naman sa business normal kami tinanong background namin, pero si Ken tinanong mo. True. I'll answer na lang. I'll answer na lang and then you can ask and then I'll answer. If I can. Yeah, ayun na nga. Ano bang background mo? Like, sabi mo nag-aral ka sa London. So what did you study in London?
along the lines of along the lines of international relations and economics. Okay, so hindi na pambagsak interest yun, more interest na niya. Compatible pala talaga kayo, kaya pala tayo ito na ang tamang desisyon mo sa buhay. Paparating mo! Ramdam ka pala. Hindi ka kay Darian, ha? Hindi. Hindi ka ba yun? Parang ka-boys maker. May nakita kong comment, sabi si Franco yan, or si Richard yan. Hindi. Hindi na interest ng Pilipinas, interest ng isa yata yung ano eh. Ano yun? Sino yung mahina yung sound? Hindi na yata interest ng Pilipinas yan. Interest na yata ni Sas yung Ay, napaka-importante nito, Carlo. Napaka-importante nito. Para magkaroon niya ako ng tamang desisyon sa buhay. Oo. Diyos me. Biruin mo si Tiping Makabayan, di ba? Hindi nagsasalita about the national concerns. Ang tinapik lang sa kanya si Sas kasi walang desisyong tama sa buhay. Baka pag nagdesisyon na ng tama sa buhay si Sas, mag-vlog na uli si Tipi tungkol sa mga national issues. Okay, ituloy na natin yung sinasabi ni Ken about investors. Tigilan niyo yan. Si Franco, hindi pwede si Franco. Sasagutin ko muna sa inyo comments. Hindi pwede si Franco kasi kalalabas lang nun. Di ba? Oh my God, si Ken in the know. Sige na, go. Yeah. I was saying, kasi a lot of people, tayo mga Pilipino, paputayin natin yung mga foreigners, paputayin natin yung international companies. But the thing is, and I think Sas would know a lot about it, even in the EU, lahat sila, in the process nga sila of bringing back all the companies that the government own, na binigay sa mga private institutions, na ibalik ulit sa mga, sa government. It's called remunicipalization. So usually sa mga water, sa health, usually these organizations, kasi usually the state thinks of its people in mind instead of neoliberal architectures or frameworks, di ba? Parang lagi ba natin iniisip na mag-work yung trickle-down economics na parang kung okay ba ang sitwasyon ng mga malaking kumpanya, mababahigi din tayo ng blessings bilang mga ordinaryong Pilipino? It doesn't really work that way kasi we've been doing that. I mean, the Ramos administration went through that during the Asian crisis, tapos tinulungan nila yung mga kumpanya noong 90s until now for the past 20-30 years. So, palagi ko, we must enrich the discourse of tayo bilang mga estudyante ng politika, ng ekonomiya, to know more about if makakabuti ba sa atin kung dumating yung mga foreign investors. Kasi in the first place, will they go here if we do not have safeguards and frameworks which will allow them to transact faster? Di ba? Parang tayo sa sarili Pilipino nga, pumunta ka lang ng kumuha ka ng lisensya. Wala kang lisensya ngayon. Ay, nakita ko pa sa ibang mga vlogs, walang IDs. Wala daw IDs sa halos lahat ng ahensya ng government. So, are we really ready for that? That's one. And then second, I'm gonna share to you my experience, Ken. No? Experience. Shut up. Hindi. My experience. So after living in the Netherlands, pabalik ko ng Pilipinas, no? So I have to open a bank account. My God, it took me 2 months. It took me 2 months to open a fucking a bank account kasi kailangan ng 2 government-issued IDs. Hindi nila tatanggapin ng passport yan. Kasi imagine, parang, so kailangan ko parang isang government-issued ID. Kasi ko parang wala isang government-issued. Dito sa Pilipinas. Yes. Dito sa Pilipinas, Yes. And then, ang dami pa, kailangan ko pa ng BIR. So, can you imagine the amount of time that you're going to waste in order to open a bank account? And what more yung opening a business and opening... Ano ba? Kukuha ka nga ng ID, kailangan mo pa ng isang ID. Kaya nga kukuha ng ID kasi wala kang ID. Tapos hinga ka ng ID. Ganun. Nakakatawa. Yeah. Well, wala daw ID ngayon. GSIS, PhilHealth, lahat short bond paper. Imagine ID, wala. Are you working government? Wala ID? Ganun ba? Wala, halos lahat. Wait. Let's not overlap. Ano yun, Sophie? Ganun din ba pag passport? Paper na rin ngayon? No, passport pa rin. Pero okay. Marami yung sinasabi ni Ken, and this is really true. Kasi yung driver's license, iba for a while piniprint lang yan sa open ban pag magre-renew ka, tapos hindi nila ma-provide yung card. Ayun, ano lang yun paper lang yun. Yes, yeah. And yung mga yung mga PhilHealth, yes, I experienced that. Piprint lang sa open ban. Ayun, ewan ko kung nagbago na ngayon, but for quite some time merong ganun
Hindi lang yung pagkuha ng yun lang pagkuha ng mga like let's say mayor's permit. Let's say okay, kailangan mo magbayad ng like 3,000 and then pag gusto mo ng mas mabilis, you can pay 5,000 pesos na mas mabilis nilang gagawin. That's like kung pwede nilang gawin ng 5,000, bakit hindi nilang gano'n across the board, no? Yeah, like kailangan mo pang magbigay ng extra just to like make it like faster. Parang expedited na pala rin naman. Oo. Ito yung mga bagay na ito yung mga bagay that you wish was that we wish na sana natuloy kasi noon na-ease yung mga government transaction troubles kahit papaano. Can I add yung second point kasi pwede, are we going to use code names on it or pwede mo magbanggit ng company? Go. Kasi I was watching kanina tapos parang somebody mentioned, bakit ba kasi nandun yung land ownership yung parang tina-target nila. Sa mga nakikinig sa atin, why don't you look at Mark Ventures? Tingnan nyo yung Mark Ventures Corporation, tapos tingnan nyo yung Board of Directors. Kasi yung isa sa mga Board of Directors dyan is anak ni Donald Duck. Okay? Anak ni Donald Duck sa Mark Ventures Corporation. Nagugulat nga ako, parang hindi na ata nag-aaral yan dyan sa, laging nandito. So, i-check magana tayo, magtulong-tulong tayo, tignan nyo. But, that's a lead. So, Mark Ventures, Holdings. Yeah, ito. Okay, company description, mining and mining siya. Yun ba yung anak ni Donald Duck na gusto niya ipasok sa Harvard? Yes, kasi di ba nag-aaral. Feeling ko kasi siya pwede din. Pero kasi ang iniisip ko kasi, di ba ang inaaral kasi niyan business Yung una business with concentration in agriculture. Ito. May problema yung president ng Harvard. Ito, isa sa director Andrew Julian Romualdez. Siya? Julian Donald Duck. Siya. Nakita nyo ba? Ilang percent kaya yan? Ayan, company information. Ayan, Mark Ventures Holdings. Naku, kaya nadidelete si Joey sa mga revelation ni Ken. Yan, ikaw siguro yung nasugo nila para mabura ako sa Facebook. Ito ba si Ken? Si Ken ba sa mo to viewer? Sa TikTok mo ba yung viewer si Ken? I think so. Hindi ko alam. Ken, tumatabay ka ba sa TikTok? Hello? Yeah, minsan. Oo. Ayun. Di ba merong last year na nag-donate si Donald Duck? Mahina yung boses mo. Ay, si Carlo, mahina yung boses mo. Di ba may doon? May last year ba yun yung nag-donate si Donald Duck sa Harvard? Yeah, sa Filipino course. And then, a few weeks ago yata may problema yung president ng Harvard about mali nung mga ganun na nag-donate, hindi na something na narinig ko. Marami naman ganun doon sa Harvard para makapasok yung mga anak nila, do-donate talaga sila doon. Uso yun doon. Anyway, Ken, marami nag-request mag-open ka raw ng cam mo. Actually, meron din daw nag-donate sa somewhere in Pennsylvania para makapasok ang isa na hindi na natin siya papangalanan, pero kilala nun siya kahit hindi siya nakatapos ng buong program niya. Yun na lang. Uy, Ken, ang daming nagre-request na mag-open ka raw ng cam mo. Wag na, baka madali pa sa kapahamakan yan si Ken kasi ang dami niyang nireveal ng mga... Saka insider si Ken, Chot. Oo. Favorite tao, sabi si Political Rich Boy. If you're reading, ako daw si Political Rich Boy. No, I'm not Political Rich Boy. Pero natutuwa ako kay Political Rich Boy kasi may nag-email daw sa Bristol. Tama yun, email nyo. Naturuan ko pa kayo. Sasabihin ko sa inyo kung anong email nyo. Pag email nyo yung Bristol, sabihin nyo sa Bristol na itong taong ito, i-confirm ko nag-aaral dyan. Kasi according to Maria Ressa, itong taong ito ay purveyor of fake news. The Nobel laureate. Yan. Tingnan natin kung hindi. Yan, sabihin niya sa kanila. Sinabi ng aming bayani na si Maria Ressa, na isang Nobel Peace Prize laureate, na si Tinky Pinoy ay siya ay isang fake news purveyor. So, yan, sabihin niyo sa kanila.
Kung magre-reply ko talaga nag-aaral siya. Mukhang action si Sisa. Yung tawa pala parang evil green eh. Ay, parang mag-i-email na siya. Hindi ko gagawin sa kanya. Gusto ko siya makatapos ng kanyang pag-aaral dahil ambisyon naman talaga niya yan, no? So, totoo nga na nag-aaral siya doon. Oo. Teka, kaya... Hindi ko na problema yan kasi mga mga desisyon ko sa buhay. Oo nga pala kasi baliw ka, Sisa ka. Oo. Tawag dito, Ken, ano yung, what was the deal with this, with this company? Well, kasi I think also Rappler, parang naglabas na sila ng article about that yung expanding empire ni Donald Trump. Yeah. Diba? So you have EEI, you have Prime Media, right. And then feeling ko lang hindi kasi masyadong nakikita ng tao yung iba eh. Kasi, we're talking about policy and we're talking about the ins and outs of all these people. Kasi there are also intricacies, diba, sa personal. Makikita mo yan dyan eh. Oo. Well, yung propensity, yung article ng Rappler na yun, basically they are showing na yung kamkaman nga na nagaganap, diba? Ganon. And so that's why I'm not surprised kaya itong NGCP, ginugurgur nila ngayon. Hindi, alam mo yung mahirap, ang ano kasi sa NGCP, kasi nga, I think nung nag-live tayo before, sabi nila, di ba, na NGCP, kasi, ikaw pala sabi niyan, Joey, NGCP is earning billions. And this is actually an easy cash cow. Kasi nga, monopoly yan eh. NGCP is a monopoly eh. So pag na-force mo na ipabenta sa'yo yan, ay die. Siguro, ang buong generation mo hanggang mawala ng Pilipinas. Yes. Ganon. Correct. Ano ang tawag dito? Well, definitely, yung panggugurgur ni BBM sa NGCP is very unreasonable. It's very obvious. Nakakahiya talaga si BBM doon sa panggugurgur niya sa NGCP. I'm not saying NGCP is a perfect company, no? Marami rin siyang mga lapses, I think. And it is a regulated entity. So definitely, hindi naman perfect yung hindi naman perfect yung performance niya. But is it within the acceptable threshold? Yun yung usapan. Now, PBBM is trying to make it appear that NGCP was remiss of its duty to the extent that his son, Sandro Marcos, would like to call a legislative franchise para para i-examine yung franchise nitong NGCP. Ano ba sinabi ko na sa'yo kanina? Nakamute ka, be. What? Si Sandro pala yun? Schoolmate mo ba si Sandro, Ken? Charot. No, hindi. Okay. Maybe. So, balitan niya tao. Anyway, talaga si Sandro talaga yung magpapatawag? Si Sandro yung nagpatawag. Ayan na. You want, si Nefertiti. Si Nefertiti. Yeah, si Nefertiti. Kung ipapatawag mo yan, why, might as well, bakit di niya sabihin kung saan siya pupunta ng clinic for, hindi yata pwede sabihin gurgur, right? Gurgur ng insider baby. Wait. Alam niya. Do you know that? Ulitin natin. May pupunta ng clinic for? May pupunta ng clinic. Si Nefertiti pupunta ng clinic. Sino pupunta sa clinic? Anong code name nung Ayan, go na. Pupunta ng clinic kasi, bida-bida eh. Jollibee eh. O, ba't hindi paliwanag? Punta siya ng punta ng clinic. Di ba? Nagpapagurgur ng baby. Ay! Ilang beses na yan. Alam mo, kilala ko yan. May blagading na ganyan ni Joey. Oo. Kasi blagading yan. Tapos, si Nefertiti to ano? Si Nefertiti yan. Si Nefertiti. Oh my God. In fact, di ba, kapag nanonood tayo ng vlog ni Maharlika, sabi niya, si Nefertiti, meron niyang kasama yung isang anak din ng... na binibigay sa mga anak ng billionaire. Pero, both yun versatile siya. Kasi, boy and girl eh. In fact, baka kilala niyo yung other person. Paano ba? Saan ko ba ilalagay? Paano ko sabihin sa top to? Lagay mo sa private chat. Ang name niya, ilagay mo sa private chat. Ako magbibigay ng code name. Okay, sige, put it there. Ang masasabi ko lang is... Sa private chat, baka mamaya ito mo lagay sa live chat. Mag-ingat ka, baka malagay mo sa live chat yan. Hindi, nasa private yata. Ano to? Sandali, parang kilala ko to. Hindi ko din pero yan. Hindi ko din pero apparently... Anonymous na lang.
Artista. Artista? Sabi nila. Actor model. Actor model. Actor model. I think. Wala naman akong pakialam kung saan gustong i-part ni Nefertiti ang pyramids ng Egypt. Oh my Pero God! kasi yung pag-park kailangan binabayaran pa sa mga starlet eh. Binabayaran pa yung table. Lahat, libre, everything else. So, kontasawa. So, Ako naman kasi enjoy lang. Diyos ko la, Lord. Parang si Nefertiti pala, everything goes. Anything goes. Apparently, It looks like... Well, equal gender siya, no? I mean, non-binary. Charot. Maghanap tayo ng letter sa para sa kanya. Ayun. So, Nefertiti swings both ways pala. Okay. Ako naman masasabi ko is good for him. At least, someone is getting more than they asked for in life. Oo, diba? Yeah. Mga tamang desisyon sa buhay. Charot. Hindi naman yun nakakabawas ng pagkatao niya. Yeah, hindi naman. Yung ayaw magbigay ng gusto. Of course not. Hindi. Ang sinasabi lang, well, at least for me, from my point of view, if you're doing ito mga extracurricular activities mo, tapos para masyado kang bidabida sa ibang bagay, dapat transparent ka, di ba? Kung talagang transparent ka, wala namang masama. So, di ba? Hindi niya kaya yun. Ito nga, hindi niya kayang gawing transparent eh. Paano pa yun? Just me. Mr. Joey B says, meron akong tanong dun sa picture ni Pebbles. Ano? Recent ba yun? Recent. Recent yun kasi ang payat ni PRD ngayon eh. Siya rin ba ang nag-deliver ng pulburon? Yun ang tanong, sino nag-deliver ng pulburon? Si Pebbles din ba? Kasi pinagbintangan siya dati, di ba? Hindi, iba yun. Iba to. Punanan yun. Ibang Pebbles yun. Sorry. Ibang Pebbles yun. Kaloka. Ayun. Pero si Pebbles okay kasi close yan kay close talaga yan sa mga Duterte family eh. Hindi, ang ano lang yan is, ang masasabi lang natin dyan is, anong interest ng pamilyas, ng Sanrio family para sa NGCP? Kasi di ba, ang grabe yung turn of events, di ba? Nung nagsalita si Tessie Coson, biglang, franchisee ring ng NGCP. Yes. So, actually, Mama, naalala mo nung una nating pinag-usapan yan, I mentioned that NGCP... Ang tanda naman nung mama. Mama! Papa! Asan ang sinaing? Tawag dito, yung una natin pinag-usapan yan, di ba I mentioned that 40% of NGCP is owned by the state grid of China, ganyan. Yung 60% doon, ang may business interest doon, Henry C. family. Ayun. Di ba parang nagkaroon ng, ingay that the Teresita, yung, what's the, Teresita Kosho C? Si Kosho? Teresita C. Coson? Ano pa? Coson, ayan, Teresita C. Coson. Di ba na nakapag-usap kayo kay PBBM regarding foreign policy? Ayun. Then after that, ayan na, ginugurgur na sila sa NGCP. Diba? Actually, this is not so different from the first version, no, ng Hello Kitty. At least naman yung si Lion King, yung kay Lion King, si Lion King, di ba, ganyan din naman siya, pero kasi yung kay Lion King, kasi meron siyang parang concept na hawakan ng estado yung maraming industries in order para magkaroon ng Philippine Incorporated. State-owned siya, pero they are going to be managed ng mga galamay ni Ursula. Charot. Anyway, so ganun yung eksena. Pero ngayon kasi, parang, ano yung ends that you are trying to pursue with all this gurguran? Di ba gusto kasi niya PPP? Ano? Yung private, yung partnership with private and... No, but that doesn't apply here sa NGCP Ako malaking kalokohan yung PPP na yan. Kasi usually yung mga PPP na yun, private, ang government pa rin yung nagagaranti ng utang nila. So niloloko lang na, budol din pala. Sino daw si Lion King? Lion King is, I think, the father of Hello Kitty. Tama?
Oh, si Simba kasi ngayon eh. The father of Hello Kitty. Si Si Lion King nagkaroon ng anak. Si Si Simba. Hello Kitty at saka si Rainbow Bright. Ayun. May bago na. Hindi ko na ano yung Lion King eh. Bago lang yun. Di ba, Siya nakita niyo bagong ba character. yun? Bagong character ng Sanrio family. Ngayon lang siya napangalanan. Siya yung tatay ni Hello Kitty. Oo. Pero si Gamora, question lang. Pag nasa Pilipinas, Gamora, di ba? Sinong Gamora? Gamora, Galema. Galema. Galema, sorry. Gamora. Yung pelikula yata yung pinanood mo. Si Galema. So, pag nasa international ba siya, gamit niya pa rin Galema or Medusa? Bakit kailangan may international version? Kailangan na international name. Ganito. Kasi pag sa Pilipinas, di na kilala sa ano eh. Paglalabas siya ng Isa lang siya. Galema lang siya. Galema lang. Okay. Oo, Hindi Galema Gamora. lang siya. Ayun. Alam, I wouldn't be surprised kung bakit, ang tanong natin, bakit, what is this for, di ba? Yung mga different companies or institutions ng government, ba't nila ginagawa yun or what? I wouldn't be surprised talaga. Kasi, iba kasi yung psyche ng, sa utak nila eh. Iba yung kanilang gustong achieve. Kumbaga, if you have an oligarch mindset, eh, talagang total domination. Kanan galore, ano? Anlikam-kam. Nung start nung 2022, ewan ko if narinig nyo yun, there were high value monies na pumapasok at hihirapan silang papasukin. Narinig yung piso, yung parang na-seize na piso, that's worth around 200 million. Meron ganun? Yeah, 2022, last 2022 yun. Tapos, Mhm. there are these different brokers na lumalapit sa iba't ibang mga casino. And then, sasabihin nila, meron kaming, just a way to funnel in different kinds of funds. Pero kasi, nasa circle kasi nila yung mga taong kayang maglabas and pasok ng mga bagay na yun. Yung katunog ng kimchi, nandun yun sa, meeting the Vance yung last day. Ano? Sorry. Natigil na kami lahat, sorry. Nandun siya sa? Yung nagbayad ng kwarto, kilala niyo yan? Nagbayad ng kwarto? Yes. So yung, di ba yung, Sa Soler? yung last na rally? Yeah, yung last na rally. Sa Soler? Oo. Somebody paid for that eh. Alice Eduardo. May nagbayad no? No, Party hindi. Oh my gosh, no name dropping. Ni Hello Kitty. Ni Hello Kitty, may nagbayad nung rooms na yun eh. Yung inakyat, kung saan umakyat si Vivora. Diba? Okay. Post siya, kain ako dito, ganyan. Yung nag-facilitate may nagbayad doon eh. Okay, yung nagbayad nun Confirm mo nga kung nagtitinda ng Yeah. palabok. Yun ba? Yung Okay. nagtitinda ng palabok? Palabok? Hindi Nasa- kasi nasa- hindi natin nasa private chat. sa kalahi. Sige, Ay, sige. hindi. Oh my God, siya Sa ano, talaga. private chat? Okay. Okay. Siya Talaga talaga. ba? Lahat kami natigilan, di ba? Talagang sinarili natin dito. Okay. Hawak niya ngayon yung isa. Di ba nagdi-deal na sa Delaware Court? Di ba nasa Delaware Court yung isang siya na ngayon ang may hawak nun. Oh my Iba God. kasi yung sa taas, iba yung sa baba. So sa baba siya may hawak niyan. And then different brokers are looking for sponsors to different legitimate businesses, asking kung pwede ba ipangalan dito, pwede ba ipangalan dyan. Tapos tsaka ka bibigyan ng cut. Dumami sila, ang dami. Nakakainis, no? Nakakainis. Ngayon lang, ito bang si Kim Basinger? Ito bang sino ba to? Si Si Hindi, Miss Basinger. Si Samantha. Kilala niyo si Samantha? May Sex and the City. Sex and the City. Okay. Si Samantha. Si Samantha. Itong si Samantha, di ba ito yung involved sa napakalaking Emerald na, my God, talaga tayo, no? Para tayong nanonood ng Ocean's 11 sa Pilipinas. Yes, ayan, matagal na, a few months. Nakakainis talaga. Sophie, Okay, do not overlap, Sophie.
Yes, Ocean's 11 and Heist. Charot. Yes, pareho. Lumabas siya mga a few months before ng election. Lumulutang na siya. Pero yun, marami siya. Nagbigay siya. Nag-facilitate siya, nagbigay siya. So, ayan, he's rewarded naman siya. Magkano Teka kaya? muna, yung server ba nito, okay ba itong server nito? Nasa Oregon to server nito, okay naman siya. Magkano naman range nun? Para i-prioritize siya ng ganyan. To give you a figure, kapag may dinner sila, actually, hindi naman na kailangan masyadong maraming pera eh. Hindi ko nga maintindihan bakit siya kuha ng kuha eh. Kasi yung election pa lang, easily, one dinner, 200 na yun, 300 eh. Yung dinner, pumunta lang siya ng ilang minuto, tapos alis na agad. Sino? Narinig di ba yun? Sino? Hello Kitty. Appearance lang? Ganyan? Yeah. Umalekta lang. Nasaan talent fee Nasaan talent fee? Yeah, oo. Kasi sure na siya, taas niya, di ba? Itong sinasabi ni may mga issues pala siya, si Samantha. May mga issues siya on money laundering. Nagsusponsor din siya ng mga kung sino-sinong mga politician. Marami siyang swindling estafa kinemerlu. Di ba pinag-usapan niya last time yung money laundering? So very talaga tayo, no? Ocean's 11 plus Heist. And, oh my God, involved siya dun sa malaking Ocean's 11 na yumanig. Alam ni yan, yung kung saan nagpapa-interview yung Rising Star. Alam nila yan. Yung Rising Star ngayon, na dating kalaban ni Hello Kitty. Yung sinasabi nila Rising Star ng political commentaries. Kung saan siya nagpapa-interview, alam nila yan. Kasi, naano na rin nila yan, nasabi na rin nila yan. Nasaan si Samantha nung panahon ni PRRD? Hindi maka-eksena. Wala, di makaubra. pero di ba, wala. Kasi di ba nung panahon ni PRRD yung Pogo? Hindi ba? Hindi. Ang Pogo, nagsimula yan. Matagal na. Illegal pa siya noon. Nung panahon ni PRRD, ang ginawa is, binigyan ng way to make it legal para matax. Nakubra. Matax. Okay. So ang niya is, imbis na gawing legal at kumikita lang naman yung mga pulisya, nilegalize na lang siya. Parang yan eh. Ano ba yung dating sugal na illegal sa ginawang illegal? Yung, di ba parang wet? Parang 2D na ngayon. 2D, ginawa siyang 2D, di ba? Para makakubra yung gobyerno. So, ayun na nga yan. Sino si Samantha? Siya po yung nasa ano nga ba yung Itbulaga? Siya sa Itbulaga, siya si Gracia sa Itbulaga before. Ang tanda no Gracia ng Itbulaga. Samantha Lopez. Ay, nawala si Hello? Yung host pa yung nawala. Binisita na. Oh my God. Ang dami mo kasing revelation. Nakakinat na siya ni Samantha. Ginurgur na siya. Ano ba yan? Wala na. Sa dami ng linabas ni Live pa ba tayo? Tanong. Live pa tayo. Nawala lang si Joey. Yeah. Ano nangyayari? Sa dami ng sinabi ni Ken. Babalik na. Babalik yan si Joey. Online pa rin tayo sabi ng mga tao. So, ituloy na natin. Ay, ayan na. Alert! Ako, hindi ko. Akala ko ginugor Akala namin nag-blackout na. May bumisita na doon. Akala ko tinake down na yung live. Ayan. Nakakaloka. Ginurgur ang host. Ayun, nakakaloka. Di ba yun nga yung chika ni Ken? Di ba yun yung chika ni Maharlika? Na, nag-live silang apat. Kayo yun eh. Di ba Sas, yung live nyo ni BL, ni Pebbles, at saka ni Maharlika. Yung isa sa mga major daw na napansin niya, eto nga daw etong Sanrio family, ito, sa pangunguna ni Galema, tanggap ng campaign donors, ng donation. Diba? Yung parang hindi naman na necessary, pero kuha ka pa ng kuha. Syempre, pagka tumanggap ka ng kung ano-anong mga
Because, di ba? May mga pangako kang kailangan, magkakaroon ng singilan moment yan eh. Can you accommodate all, di ba? Nag-make sense yung ginawa ni PRRD before na merong nagbibigay sa kanya, sabi niya, sa campaign niya, sabi niya, hindi ko pwedeng tanggapin niya kasi baka hindi ko may promise na may bigay kung ano yung hihiligin mo afterwards. Doon lang nag-make sense kasi nung KPRRD doon, sabi, hindi naman ako sumusunod sa politika. Tama yan, Carlo, no? Ngayon, ang nangyayari, dahil tumanggap ka ng tumanggap na sa katerbang campaign donation, edi lahat na nag-donate sa'yo, gugurgurin ka pag nakapwesto ka na. Yeah, kasi dati hindi man ako sumusunod ng politika dati. Tapos si PRRD, nagsasabi niya na, hindi ko pwedeng tanggapin yan kasi hindi ko may bibigay yung promise or may bibigay kung ano man yung hihilingin mo sa akin in return. So I was like, ba't hindi pa niya kunin? Kailangan niya ng pera doon kasi syempre, wala naman siya pera nung mahabol siya na presidente. Yeah, and then all of a sudden, like, now na nung last election with BBM to 2022 bumabaha yung mga donations. Tapos ngayon nagka-sense na okay, hindi rin maganda yung maraming support na ganun. Kasi in return hihingin nila yun. Hindi ka hindi. Yan talaga yung nakakababoy ng election. Yeah. Speaking kay BBM, I think, I'm not sure. This is just my point of view. Siguro kaya tanggap na rin sila ng tanggap before yung election kasi natakot sila na madaya na naman sila. Kaya siguro napilitan na rin sila na makipag-usap kay Smart Magic. Kasi takot na takot sila mangyari ulit yun before. So ngayon, naiipit siguro sila sa situation. But, pwede naman actually. Not justified. October pa lang. Pwede naman kasing, go ahead. October pa lang, di ba mataas na siya? So, ano pang ikakatakot? I mean, October pa lang. Wala siya tiwala sa tao, di ba? Ano yun? Wala ka tiwala sa tao. 60 something. Most probably. Or talagang kailangan talaga nila, or gusto nila, or mga friends sila, dikit sila kasi sa mga yun, hindi na nila matanggihan. Pero tama si Joey, just to justify yung ginagawa. Yes, Ken. Kasi parang they're always in a hurry, di ba? Parang nagmamadali. Pwede naman, or for example, let's give it to them, concede na, okay, kailangan nyo talaga i-safeguard yung sa tingin yung madadaya kayo. But the thing is, with the amount of machinery that they have, and the amount of support that they have, ang taas-taas na by that time. Tapos, iba pang issue yung after. Kasi after na, so parang control mo na lahat. Parang what is with this? Itong charter change. And then yung iba't ibang mga sectors. Imagine, yung medyo old issue, but onion, umabot na 700 kilograms. Diba? Ibang klase. Total domination of all the sectors, diba? So, iba yung psyche nila eh.